Araw muli ay mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at doon tayo sa ating series ngayon na about a Redeemer God. So, ang topic natin ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Genesis 1:27 hanggang 28. So, sabi dito, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. At ang ating title ngayon ay The Original Plan of God. So, simulan lalangin o likhain sangkatauhan. Una na nilikha ng Panginoon ating pinagmulan ay nilikha ng ating Panginoon, which is si Eva at Adan. So, sabi sa unang teaching natin, God created Adam and Eve to form a nation. So, kinreate ng Panginoon si Eva at si Adan para, sabi doon, punuin ng sangkatauhan ang punuin ng mga anak ang buong daigdig. So, kabilang tayo doon. And si Eva at si Adan, sila nga yung ginamit ng Panginoon na instrumento para malikha ang lahat. Ngunit sa pamagitan nga ng pagkakasala na nagawa nila na hanggang ngayon ay dala-dala pa rin natin, ay doon nagsimula yung kasalanan. And number 2, sabi dito, the nation were meant to love and obey God. So yung sangkatauhan ay, sabi nga, ay nakatadhana para magmahal at magpakumbaba o igalang ang ating Panginoon. At tayo bilang mga, sabi nga ay anak niya, tinuturing na anak niya. At dahil nga sa ating Panginoong Jesus, binigyan tayo ng karapatan niya na tumawag sa kanya ng Ama. At ngayon ay andun din na dahil by the grace of God and by Jesus Christ, kaya nasave tayo ngayon. And sabi nga doon, si Eva at si Adan yung binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon na pamunuan yung lahat ng nilikha niya dito sa sanlibutan. Mapa-isda, mapahimpapawid, o sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop sa ibabaw ng lupa. So, lahat yan, sabi nga, ay ibinigay na ng Diyos sa pangangalaga natin. At kung titingnan natin, talagang napakaganda ng plano ng ating Panginoon, sapagkat hindi niya nilikha yung mundong ito na walang dahilan. Hindi niya tayo nilikha na walang dahilan. At sabi nga tayo yung pinaka magandang nilikha ng ating Panginoon. Pinakamatalino at pinaka-espesyal. And number 3, sabi dito, the world designed to be a sanctuary full of God's image. So, yung buong mundo ay dinisign ng Panginoon ayon dun sa kompleto o dun sa perfect plan ng ating Panginoon. Sanctuary o full of God's image. At dahil nga sa pagkakalikha sa bawat isa sa atin ay kagaya ng pagkakadisenyo ng Panginoon kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo sabi nga ay humihinga, kung paano tayo gumagawa araw-araw. So, number 4, sabi dito, God did not abort His original plan. So, sabi doon, yung plano ng Panginoon, never niya na, sabi nga ay, kunyari,
nagkamali tayo ng o nagkasala tayo, dumating tayo sa point na halip na igalang natin ang Panginoon, ay nagrebelde pa tayo. So, God did not abort His original plan. Ibig sabihin, kung gugustuhin lang ng Lord na baguhin yung isang kagaya mo, kagaya ko, kunyari, bilang ako na nagkasala, papalitan niya ako ng bago kasi nagkasala ako eh. Kailangan kong magkaroon ng replacement. Pero sabi ng Lord, God did not abort His original plan. Ibig sabihin, yung plano ng Panginoon hindi niya para sabi nga i-abort o alisin, tanggalin kapag nakita niyang mali. At ang ginawa ng way ng Lord para mawala o mapawi yung mga kasalanan ginawa natin is in-offer pa niya yung kanyang bugtong na anak para lang sa atin. So, God did not abort His original plan. Never niya naisip na kapag nakita kanyang mali, mapalitan ka ng bago. So, hindi ganun yung ating Panginoon. Sabi nga, gracious, mapagmahal ng ating Diyos. So, paano man po sa ating application? Look back to God's original design. So, balikan natin ano ba yung disenyo o ano ba yung naging kaplanuhan ng Lord bago pa tayo likhain. So, again, nagmula tayo kay Adan at Eva. At sabi nga doon, we need to look back, ano ba yung creation na ginawa ng Lord, paano ba tayo nabuhay dito sa mundo, paano ba tayo binigyan ng Lord ng sabi nga ay magandang perfect na pangatawan, pamumuhay. So, we need to look back to God's original design. So, number 2, look forward to God's perfect redemption. So, lagi natin tatandaan na balikan natin yung perfect redemption na ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung pagtubos niya kung paano tayo tinubos ng ating Panginoon dun sa kasalanan natin tungo sa mas malawak na kaunawaan kung ano ba talaga yung dapat natin gawin dito sa mundo. Hindi natin dapat sinasayang yung pagkakataon na ginawa ng Lord sa atin na iligtas tayong lahat. Number 3, sabi dito, live a redeemed life now. So, isa pamuhay daw natin yung isang, sabi nga ay binago na ng Lord na buhay natin. I-apply natin, ipakita natin, i-share natin sa katauhan, sa buong mundo na we are a child of God. Then number 4, live a life of worship. Sabihin, habang tayo nasa presensya ng ating Panginoon, we have a lot of struggle in life, challenge, but still we need to live a life of worship. Sabihin, kung nakakaranas tayo ng mga pagsubok, ng mga trials sa buhay, ng mga suliranin, let's worship the Lord and God will answer all your questions. Even the situation that you have right now, God will heal you, God will answer kung ano ba talaga yung tunay na kasagutan dyan sa nangyayari sa buhay natin ngayon. So, let's live a life of worship. Lagi nating tandaan na yung plano ng Lord sa atin ay perfect. At yung original plan ng Lord is not to harm us, but to give us hope, to give us peace, and also to overcome this world because we are a child of God. Pagmamayari tayo ng Panginoon at hindi nito sanlibutan. So again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.